Hi Scorpio, this is Jov. Welcome back sa ating channel. By the way, Scorpio, this is your weekly gabay tarot reading ngayong July 7 to 12, 2026. Gamitin ng reading na ito bilang gabayin lamang. Tandaan, Scorpio, kunin nyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na, Scorpio, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Okay, Scorpio. Sabi po dito may fresh start, new beginning. Bagong simula sa project, bagong simula sa relasyon, sa koneksyon sa isang tao. Kung ano man tong bagong simula pong nakikita ko dito, Scorpio. Basta po, new beginning po ito. Okay? At sabi din dito na pwedeng may humihingi na atensyon sa iyo, pwedeng inner child mo o literal na bata. At sabi din dito, Scorpio, na may mabubuntis or buntis na. May nanganak din, no? May nakita nga ako dito, nag-aalaga ng baby. May binigay sa inyo na opportunities na minado kayong wala pa kayong experience. Pero nakikita ko naman dito na igugaw mo to. Tapos may nais kayo. May nais po kayo. At sabi ng yung saan siya na po, nag-burp ako. May nais kayo at ang sabi ng iyong card dito na makukuha mo tong desire mo sa buhay kung magkakaroon ka ng positive thoughts. Hindi lang siya action, kundi syempre magkaroon ng positive thoughts. And may na-miss ka sa nakaraan. May nakita lang ako dito, may bago kang pet, may bago kang gamit na nagbigay ito ng pamper sa'yo. At syempre sa new beginning na ito, may sagot na dito po. Galingan nyo ha, kasi magkakaroon talaga ng growth. There's something new. Galingan nyo kasi magkakaroon po na ito ng growth. Okay? So, i-claim nyo po. Ang ganda po nito. Scorpio. You're divinely guided. Oh, hindi talaga mawawala yan kasi madasalin si Scorpio. Sa mga nagstay dito na ilang taon, alam na alam nyo yan. You're divinely guided po, Scorpio. I-claim nyo po. There's a positive energy. Nagkaroon ka ng time sa iyong sarili. Nagpaganda, nagpapogi. Bumili nga ng cosmetics, oh. Oo, baka anong tawag dito? Manicure, pedicure, o baka naggumagawa kayo dyan, na kayo nang gumawa, or pumunta na kayo ng mall para magpalinis ng kuko at paa. Okay? Hindi lang hindi lang ganyan, kundi pwede na rin nagpagkupit, basta nagpaganda, nagpapogi. And there's improvement sa mga ginagawa nyo. Maaari din may celebrity na nanonood dito na Scorpio. Or pwedeng naging cross-watcher. Okay, may young person kasi to may babae, may lalaki din, pero most of you babae ang nakikita ko dito, na pwedeng na-appreciate mo Kasi itong taong ito ay matulungin, submissive, like pwedeng inaalagaan ka, nagsiserve or masipag. Very obedient. Itong batang ito is very obedient. May mga ganyan ako nakikita po. Nag-uusap nga kayo tungkol sa domestic matters.
Okay. Maraming sinasabi dito eh. Saglit lang po. Ah, I think sa nakaraan to, Scorpio. Kasi mood swings, may hindi pabor sa'yo. Nang dahil nito, nagkaroon ng mood swings. Pwede ngang umiyak or na bad trip. Oh, kung ikaw man tong depressed dito, tulungan mo yung sarili mo ha. Oo. Ah, kung hindi man ikaw to, pwedeng taong malapit sa iyo. Na ibig sabihin niyan, lumabas itong card nito para tulungan siya. Okay? So kung ikaw man to, tulungan mo yung sarili mo. Kung hindi mo alam kung paano tulungan yung sarili mo, then seek help. Kung wala po, then seek professional help. I think may government hotline sa regarding sa ganyan. Yes, libre po iyan. Sa pagkakaalam ko, libre po iyon. Libre po iyon. Basta sinasabi ko na ito, I think magbuwan na, isang buwan na, na pag may lumabas, talagang sinasabi ko, kasi ang depression is kailangan ng tulong. Okay? So, kailangan ng tulong yan ha. Sabi din ng yung card dito na naiinip ka. Naiinip ka kasi yun nga, may hindi pabor sa'yo or may hinihintay ka na hindi pa nangyari. Or di kaya andito na naman yung past eh. May loss of connection sa nakaraan. Loss of connection. Pwedeng na mismo, ito yung sinabi kanina, na mismo. Na pwede, nagsisisi ka. Oo. May pag-asa po. Yan yung unang nakita ko dito na may pag-asa. Actually, may hinihintay talaga kayo. Dalawang card yung mismo nagsabi dito. Ay, okay. Nagulat ako sa isang card. Pasensya na po, nagulat talaga ako. Tatlong card po pala. Tatlong card po pala naghihintay. Sana dumating na yan. Scorpio. May pag-asa po. Sabi na yung card dito. At ano to eh, you're believing in the near future na magkakaroon siya ng positive outcome. Okay? Sa tatlong card ha, naghihintay ka, pwedeng resulta to or hinihintay mong dumating, kung ano man po ito. Basta, you're believing in a positive outcome. At sinabi naman ng card dito na may pag-asa and all is possible through faith. So, success, nakikita ko dito. Another card na naman nagsabi dito na you're divinely guided. May magandang mangyayari. Magandang ganap sa investment mo. Scorpio, may advice ang card niyo po na kung gagawa kayo ng desisyon, pag-isipan na mabuti kung mag-cause ba ito ng problema. At ano yung mga possible consequences niya para maging handa ka. Kasi kung hindi pa daw kayo mag-iingat, kasi sugod ng sugod ang nakikita ko dito eh. Kung hindi pa daw kayo mag-iingat, magsisisi po daw kayo. Magkakaroon po daw ng failure. So, maging maingat po sa paggawa ng desisyon. Kung nangyari na ito sa nakaraan, tatlo kasi magkatabi sila. Sinabi naman ng card kanina na may pag-asa. Kailangan lang talaga habaan ng pasensya. Mahaba naman ang pasensya ni Scorpio. Marami kong kilalang Scorpio na mahabang pasensya. Magagawa mo to.
There's a hope. Ipag-pray nyo yan. Alam niyo naman na malapit kayo kay God. So, i-pray nyo. Lahat naman po na sa mga nangyari, like, naghihintay ka, di ba? Kasi naiinip ka na kasi naghihintay ka. May dahilan po yan. It might be that is a protection. Pero then, redirection yan. Pero then, may sinasabi sa'yo dyan, pero hindi ka nakikinig. Time for reflection. Like, ask yourself, bakit ba ako naiinip? Bakit ba ako nagkaganito? Okay, so ikaw lang po ang makakapagbigay ng sagot niyan. And listen to your intuition. Okay. May desisyon dito, oh. May nakita kong desisyon. Kanina lang pa tong desisyon. Baka iba din to or isa lang. Kasi may desisyon dito na, okay, final na to. I-go ko na to. Ito na yung desisyon ko. Tapos the next hour, ay, wag muna. Matras ka na naman. The next hour, abante ka na naman. Kumbaga, atras, abante, atras, abante, atras, abante. Wag mong pahirapan yung sarili mo, Scorpio, ha? Eto, sabi na yung card. Alamin mo muna kung bakit ka nagaganyan. Like yung atras, atras, abante. Kasi may mga, most likely, fear kasi yan eh. Most likely, pwede din na, maraming iniisip. Like, 8 a.m. iniisip mo hanggang 8 p.m. Ganun pa rin na walang solusyon. Nagkaroon na ng hesitation. Pagdududa. Oo. So, alamin mo. Ask yourself. Bakit ba ako ganito? Anong rason? So, balikan mo kung ano yung mga posibleng punot dulo para mabigyan mo ng sagot, para mabigyan mo ng solusyon. Kasi yan yung way para matulungan mo talaga yung sarili mo. Time to reflect. Pwede din na undecided ka, like laban bawi kasi pagod ka. Hindi ka makapag-isip na mabuti. Kumbaga pwede din naging guarded ka. Yan, kailangan ng pahinga. May concern kayo sa irresponsible na hindi nag-iingat. Pwede nga self-pity ito. Kanina ko pa sinasabi sa inyo na which is lumabas sa inyong card na huwag mo niyong pahirapan yung sarili mo. Don't punish yourself. Isipin mo na lang, may ano niyan, may sa mga nangyari yung hinihintay mo na matagal na, may dahilan talaga yan. Okay, may dahilan po iyan. Panoorin niyo po yung naalala ko tuloy. Yung first half, I think, may advice doon eh. Correct me if I'm wrong. Na sa mga nangyari, sinabihan ka din na magkakaroon ng transformation. Kasi yan naman yung most likely sa mga challenges eh. May ipapalearn sa'yo. Pinapaready ka. Para ready mong yakapin yung new direction na parating sa iyo. So, sana makuha mo yung pinupunto ko ni Scorpio. Okay, so let's proceed po, Scorpio. Kuha tayo ng message. Message po para kay Scorpio ngayong July 7 to July 12, 2026. Laro ba? Okay. Your commitment is being tested. Again, your commitment is being tested. First quarter moon. Okay. First quarter
first quarter moon, your commitment is being tested. Ang ibig sabihin nito ay, kung sa astrology kasi to, ang yugtong ito ay kilala rin sa bilang panahon ng crisis ng construction. Kung sa English pa, crisis of construction. Kung saan ang iyong mga plano ay nagkakatagpo ng mga hamon or pagtutol. Sa halip na sumuko, ito ang tawag upang harapin ang mga ito ng may tapang at kumpiyansa. Lumabas kanina to, 'di ba? Ito yung waiting or longing. Ganun pa rin yung sinasabi dito. So may dahilan talaga. Okay? Your commitment is being tested. Harapin mo. Harapin mo na may tapang at kumpiyansa. Huwag kayong sumuko kung pwede po. Ang ibig sabihin nito sa mga single po ay okay. Napatigil ako kasi may nakita ko. Maaring may dumating na tukso or pagdududa kung karapat dapat bang mahalin. Oo. Na manatili kang tapat sa iyong mga pamantayan at kung handa ka na talagang magmahal muli, kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Huwag hayaan na pigilan ka ng takot na sumuga sa pag-ibig. Deserve mo naman mahalin, Scorpio. Okay? Kung sa relasyon to, so, ito ang panahon kung saan lalabas sa mga hindi pagkakaunawaan or mga pagsubok sa loob ng inyong relasyon. Dito mo masusukat kung gaano katibay ang inyong pundasyon ninyong dalawa. So, ang susi po ay communication and determination na ayusin ang mga hindi pagkakasundo. Sa halip na kaysa magsumuko ka sa inyong relasyon, why not improve your communication and put determination na ayusin yung problema nyo. Sa career, may balakad dito eh. Or nahirapan ka sa paggawa ng desisyon. So ito ang tamang panahon para gumawa ka ng aksyon. Ayusin ang mga maling strategy, patunayan mo, gamitin mo yung mga skills mo para maayos mo yan. So, put motivation din para magtagumpay. Importante talaga yung magkaroon ng motivation. Para magtagumpay nga. Sa money, maaaring may mga hindi inaasahang gastusin po. Or may pagsubok sa pag-iipon. So, sinusubok dito ang iyong disiplina at pagtitimpi. Kailangan mong maging praktikal at maglatag ng mas mahigpit o mas malinaw na plano sa pagbabudget upang malampasan ang mga krisis na nakikita ko dito. So, control, monitor, and save. Kung may balak ka mag-spend, then pag-isipan ng mabuti. So, yan po. Sinusubok ang iyong katapatan. Sinusubok ang iyong katapatan. Oo, or dedikasyon. Tumutukoy kasi ito sa mga sitwasyon na sinusukat talaga yung kung gaano ka kaseryoso sa iyong mga ginagawa. Seryoso pa sa relasyon. Yung
paninindigan mo, gaano ba ka lakas or katatag? Matatag ba? Yan. Sinusubok yung promises mo. Tingnan ba natin si Scorpio? Talaga bang faithful siya sa kanyang pangako? Layunin sa buhay? Sa first quarter, hindi ko pala na explain sa inyo, di ba? First quarter moon. Ito yung yugto ng buwan kung saan eksaktong kalahati lamang ng mukha na yung half moon ito, nakita mo, 'di ba? Ito lang yung sa half is yan yung light. Yan yung maliwanag. Okay? Na kalahati lang lamang ng mukha nito ang naiilawan. Okay? Sa astrology kasi to at sa espiritualidad, ang yugtong ito ay sumisimulo ng na panahon ng maggawa ng desisyon, pagkilos, pagsusuri, kung talaga bang desidido ka na panindigan yung mga desisyon mo, yung mga simulain mo. Yan. Di ba may new journey kanina na sinasabi? May desisyon, gagawa ka ng desisyon. Di ba sinabihan ka din na siguraduhin karapat dapat yan. Alamin mo muna kung ano yung mga possible consequences niya or magbibigay ba ito ng problema. Di ba sinabihan ka? Lumabas din siya dito. So, maging andito pa rin tong mga hinihintay mo eh. Yung delay or pagdududa. Lumabas din siya dito. Ito ang tamang panahon para ipakita ang iyong katatagan. Tapos kung sa gawain to, tapusin mo yung mga nasimulan. Okay? Hindi ibig sabihin na may distraction, hihinto ka na. You have to move forward para matapos tong mga gawain mo. Kung gawain to ha. Okay, so sana yun na nakuha niyo po yung mensahe. Let's proceed. Ay, wow! Scorpio, Wheel of Fortune. Na-surprise na naman ako sa cards mo. Deserve niyo po ito. Wheel of Fortune, claim, claim, claim. Scorpio, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check mo reply sa comment section. Uminom lang po ako ng tubig. So, your energy, Scorpio. Oh, ito yung sinabi ko kanina sa inyo na panoorin nyo po yung first half nyo na may transformation sa mga nangyari na challenges, lalo na sa paghihintay, sa delay. May transformation yan. So, may completion of cycle, may changes, may destiny. Yes, mangyayari na yung naka-destiny sa'yo. This is good luck and good karma.
Ang sabi din na yung card dito, mag-focus kayo sa makontrol nyo in order to find peace. Let go mo na po ang hindi mo makontrol. So may changes na darating ha, or blessings, claim, claim, claim po. Scorpio, you have strength in new beginning. The cycle restarts. Yung mga may problema or hindi pagkakaunawaan dyan, may dumating na blessing sa inyo at nang siyang dahilan na magkakaayos kayo. You're moving from a painful cycle to happiness. So, embrace this new situation na dumating sa inyong buhay. So, this is blessings, magandang kapalaran, good fortune, job opportunity, or any kind of opportunities, unexpected wealth, financial stability. Wow, bongga naman. Mayroon ding malaking pera, makakatanggap ka ng malaking pera na pwede marami kang kliyente na magbibigay sa ng malaking pera or yung sinabi kanina na job opportunity na mataas ang sahod. So, sa mga naghahanap ng trabaho dito, kilos, kilos, kilos po. Okay? Okay. Major shift talaga. Awakening, acceptance, self-assessment, may realization. Dalawang card mismo nagsabi dito na transformation. Which is sinabi ko din kanina, di ba, na may transformation po kahit panoorin nyo po yung first half nyo or monthly reading nyo po. Scorpio. May parating na paghahatol or may pagbubunyag at may magsasorry sa'yo, Scorpio. And this is also means, di ba, may paulit-ulit na lumabas na may na-miss kayo sa nakaraan. Lumabas din siya dito. So, this means accept and release your past. Para ma-enjoy mo yung next phase of your life. Surrender, accept, release, and forgive. Okay? Kung sa tao man nito, accept your mistakes as well sa person mo. So you can successfully let the past go. Or di kaya yung dating malapit sa iyo na nagkaroon ka ng loss of connection, may balak po ha, na bumalik sa iyo para humingi ng closure, para humingi ng tawad. Kung mangyari na to kasi balak pa po, seek forgiveness in order to move forward. So, acknowledge for your success is coming, Scorpio. Claim nyo po, alam mo, dalawang card pa mismo nagsabi dito na may financial growth. Okay, claim po, Scorpio. Sa career and money niyo po, lumabas din to kanina na para kang nakatali sa isang bagay, sa isang sitwasyon, or sa isang tao at ikaw ay nahihirapan. Overthinking. Alam mo, makakalabas ka nito kasi para kang nakakulong na-trap. Makakalabas ka dito kung yun ay willing kang mag-move forward. Kung yung willing kang lumabas dito, para kasing nakakulong. So, willingness para magkaroon ng changes po. You have to step forward, make change para makawala ka at makahinga. Okay? Pwede din natatakot ka sa paggawa ng desisyon which is lumabas din kanina. Oo, kasi ayaw mo mabigo, ayaw mo magkamali sa iyong desisyon. So, humingi ka ng guide kay God para mapalaya mo yung sarili mo. Okay. May na mo ang romance sa workplace mo or yung partner mo ay katrabaho mo po. This card also means may makipag-business partner sa'yo or makipag-teamwork sa'yo. Alam mo, gustong-gusto mo yung career mo kasi nagbibigay ito ng financial stability sa iyong buhay at nagagawa mo yung passion mo at the same time.
Okay, love and romance. By the way, Scorpio, kung gusto niyo pong ma-prompt kayo, ma-notify kayo, like mapanood niyo po yung premiere ng video natin, i-click niyo po yung bell notification. Kung hindi niyo po alam kung paano, magpaturo po. Huwag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification po. Opo. At saka nag-o-offer po ako ng rush reading. Kung gusto niyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay, love and romance. Destiny pa rin to. Wow. Kanina, Destiny. May nangyayari Destiny. Dito din yung Destiny, oh. Dito din po pala, Destiny. May magaganap talaga na naka-Destiny sa'yo. So, malaking good news to sa lahat, lalo na sa mga single po. Kasi may magaganap na naka-Destiny sa'yo. Okay? Maging mahanda para tingnan yung nakatadhana sa'yo. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, masaya kasi masaya, mahal na mahal niyo ang isa't isa. Very supportive kayo sa mga ginagawa o plano niyo sa buhay. Okay, may isang tao dito na humahabol sa'yo ng labis o may parating na partner na masyadong malakas ang energy. Pwedeng aggressive or makulit lang. Okay? Ang sabi kasi ng card dito, nakilalanin mo ng mabuti. Okay? It might be this is an air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may project dito nagkasundo kayo, yung may tampuhan, magkakaayos kayo. Oh, andito yung overthinking. Scorpio. Kailangan mo magkaroon ng time for reflection. Nakakapagod to ha. Kailangan nyo pong magsapat na pahinga at time for reflection. May ano dito. Masusunod na desisyon ng Pinoy like pamanikan, kasal. Yes. May nakita nga ako dito na attraction or pwede din magaan lang loob mo sa kanya. Teacher, student, nagtuturo. Oo. So, congratulations kasi may wedding bells dito Yes. Pag-imani niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Scorpio. See you tomorrow. Maraming salamat po.